Noong Noche Buena, dinalaw ako ng milyonaryo kong anak at nagtanong, nagustuhan niyo po ba ang bahay sa tabi ng lawa na ibinigay ko sa inyo, Nay? Gulat na gulat, sumagot ako, anong bahay? Wala akong natanggap. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang mukhang pera kong manugang. Masaya akong nandito ka. Sundan mo ang kwento ko hanggang sa dulo at magkomento ka kung saang syudad ka nanonood para makita ko kung gaano nakalayo ang narating ng aking istorya. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng tanong sa Noche Buena ang wawasak sa lahat ng akala ko'y alam ko sa aking buhay. Sa nakalipas na 2 taon, hirap na hirap akong pagkasiyahin ang sahod ko bilang janitor, tinitipid ang gamot ko sa high blood, at suot-suot ang iisang lumatgasgas na jacket sa 2 magkasunod na tag-ulan. Pero sabi ko sa sarili ko, pansamantala lang ito, nagiginhawa rin ang buhay. Ang anak kong si Daniel ay nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Sa edad na 35, pag-aari niya ang isang matagumpay na tech consulting firm na may higit 200 empleyado. Ipinagmamalaki ko siya, kahit na ang aming mga pag-uusap ay naging mga maikling tawag na lang tungkol sa mga business meeting at client dinner. Mula nang pumanaw ang kanyang ama 3 taon na ang nakalipas, ibinuhos ni Daniel ang sarili sa trabaho, at naiintindihan ko naman. Iba-iba ang epekto ng pagluluksa sa bawat tao. Iba ang pakiramdam sa bahay noong umagang iyon ng Pasko. Ilang oras kong inihanda ang mga paborito niyang pagkain, kahit na ang ginastos ko sa palengke ay mangangahulugang hindi ako manananghalian sa susunod na linggo. Halos hindi magkasya sa maliit kong kusina ang mga kaldero't kawali, pero gusto kong maging perpekto ang lahat para sa pagbisita niya. 4 na buwan na rin mula noong huli ko siyang makita ng personal. Nang pumasok si Daniel sa aking pinto, nabigla ako sa itsura ng kanyang mga gamit. Ang kanyang relo, sapatos, kahit ang kanyang kaswal na sweater ay marahil mas mahal pa sa buwanang upa ko. Sa likod niya ay si Isabella, ang kanyang asawa sa loob ng 3 taon. Nakasuot ito ng isang mamahaling Amerikana na para bang galing sa isang magasin. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos sa kabila ng hangin ng Disyembre. Nay, ang bango-bango naman dito, sabi ni Daniel, at niyakap ako saglit bago tulungan si Isabella sa kanyang Amerikana. Ninisan ako nito, ang pamilyar na ngiti na laging suot niya, pero ang kanyang mga mata ay tila may kinakalkula. Naupo kami para sa hapunan at nakinig ako habang nagkukwento si Daniel tungkol sa pagpapalawak ng kanyang negosyo sa Cebu. Sumasabat si Isabella paminsan-minsan, binabanggit ang kanilang huling biyahe sa Japan at ang mga planong renobasyon sa kanilang bahay. Tango lang ako ng tango at mumingiti, kahit na bawat detalye ay nagpapaalala sa akin ng lumalaking agwat sa pagitan ng aming mga buhay. Pagkatapos, habang inihahain ko ang leche flan, sumandal si Daniel sa kanyang upuan at ngumiti. Nay, may matagal na po akong gustong itanong sa inyo. Ibinaba ko ang sandok at ibinigay sa kanya ang aking buong atensyon. Kumusta po ang pagtira niyo sa bahay sa tabi ng lawa na ibinigay ko sa inyo 2 taon na ang nakalipas? Alam kong pangarap niyo laging tumira malapit sa tubig. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Tinitigan ko siya, bahagyang nakabuka ang bibig, sinusubukang iproseso ang kanyang sinabi. Bahay sa tabi ng lawa? Naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso habang bumabalot sa akin ang pagkalito. Anong bahay sa lawa, anak? Wala akong natanggap na kahit anong bahay. Nawala ang ngiti ni Daniel. Sumulyap siya kay Isabella na biglang nanigas sa kanyang tabi. Yung bahay po sa Lactaal. Ipinalipat ko na sa pangalan nyo para sa birthday nyo 2 taon na ang nakalipas. Hindi niyo po ba natatandaan? Umiling ako ng dahan-dahan, pakiramdam ko ay nahihilo. Daniel, matatandaan ko kung nakatanggap ako ng bahay. Wala akong natanggap na ganyan. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Biglang tumayo si Isabella at nahulog ang kanyang napkin sa sahig. Ay, naalala ko pala, sabi niya, na bahagyang mas mataas ang boses kaysa karaniwan. Kailangan kong tumawag tungkol sa appointment ko bukas. Sandali lang po. Mabilis siyang naglakad papunta sa kusina. Kinukuha ang kanyang telepono, ngunit may mali sa kanyang mga kilos. May pagmamadali na nagpakaba sa akin. Nakasimangot na ngayon si Daniel, ang kanyang isip negosyante ay halatang sinusubukang lutasin ang isang problema. Nay, imposible po yan. Personal kong inutos sa assistant ko na asikasuhin ang lahat ng papeles.
Dapat na ipadala na sa inyo ang titulo at mayroon ding buwanang pambayad para sa maintenance. Buwanang bayad. Nanlambot ang aking mga tuhod. Anong buwanang bayad? Yung 40,000 na ipinapadala ko sa inyo kada buwan para makatulong sa mga gastusin. Sinigurado sa akin ng assistant ko na natatanggap nyo ang lahat. Parang umikot ang mundo ko. 40,000 piso kada buwan sa loob ng 2 taon. Katumbas iyon ng 960,000. Sapat na para baguhin ang lahat para sa akin. Sapat na para mabili ang mga gamot na kailangan ko, para maipaayos ang sasakyan ko, para hindi mag-alala sa bawat pamamalengke. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Daniel, isinusumpa ko sa'yo, wala akong natatanggap na buwanang bayad. Hirap na hirap akong bumili ng gamot ko sa high blood. Noong nakaraang buwan, kinailangan kong mamili sa pagitan ng pagkain o pambayad ng kuryente. Namutla ang mukha ni Daniel. Bigla siyang tumayo at kumaskas ang kanyang silya sa sahig. Impossible. May mga resibo ako, mga bank transfer. Dapat lahat dokumentado. Mula sa kusina, naririnig ko ang boses ni Isabela, mahina at apurado, kahit hindi ko maintindihan ang mga sinasabi. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay habang unti-unting lumilinaw ang buong sitwasyon. Ipakita mo sa akin, bulong ko. Ipakita mo ang mga papeles. Kinuha na ni Daniel ang kanyang telepono, desperadong nag-scroll sa mga email. Nasa bahay ang kopya ng lahat, ang titulo ng lupa, ang mga kumpirmasyon ng bayad. Nay, kung hindi niyo natatanggap ang perang ito, saan ito napupunta? Sabay kaming napalingon sa kusina. Tumigil ang boses ni Isabela. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng kasalanan. Tumayo ako gamit ang nanginginig na mga binti at naglakad papunta sa pintuan ng kusina. Nakatalikod sa amin si Isabela, nakadikit ang telepono sa tainga, pero hindi na siya nagsasalita. Nang marinig niya ang aming mga yapak, lumingon siya, namumula ang mukha. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Daniel, ngunit nagbago na ang kanyang tono. Ito ang boses na ginagamit niya sa mga business meeting kapag maihinala siyang may nagsisinungaling. Pilit ang ngiti ni Isabela. Naman, kinukumpirma ko lang ang dinner plans natin bukas. Pero nakikita ko na ngayon, ang pagkakasala na nakasulat sa kanyang mukha, ang paraan ng hindi niya pagtingin sa aking mga mata, ang nerbiyosong paglalaro niya sa kanyang singsing. Isabela, mabagal na sabi ni Daniel. May alam ka ba tungkol sa mga papeles ng bahay sa lawa? Ikaw ang tumulong sa assistant ko sa ilang bagay noong mga panahong iyon. Ang katahimikang sumunod ay parang walang katapusan. Nagbukas sara ang bibig ni Isabela, ngunit walang salitang lumabas. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ang kanyang mukha, alam kong sa kung anong paraan, kinuha niya ang para sa akin. Ang Noche Buena na pinaghirapan kong maging perpekto ay malapit ng maging araw ng pagkasira ng aking pamilya. Ang katahimikan sa aking maliit na silid-kainan ay tila isang tensyonadong kawad na handa ng mapatid. Si Isabela ay nanatiling tulala sa may pintuan ng kusina, ang kanyang mga kamay na may perpektong manicure ay magkakakuyom ng mahigpit na namuti na ang kanyang mga buko. Nakatitig si Daniel sa kanyang asawa na may ekspresyong hindi ko pa nakikita dati, isang halo ng pagkalito at lumalaking hinala. Isabela, mahinang sabi ko, mas matatag ang boses kaysa sa aking nararamdaman. Nasaan ang bahay ko sa lawa? Napalunok siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa pagitan namin ni Daniel. Siguro may hindi lang pagkakaintindihan. Baka nawala sa koreo ang mga papeles. O baka may error sa bangko. Ngunit habang nagsasalita siya, kitang-kita ko ang kasinungalingan sa kanyang mga mata. Pagkatapos magtrabaho bilang janitor sa loob ng 15 taon, sa paglilinis ng mga opisina sa gabi, natutunan kong bumasa ng mga tao. Marami kang nakikita kapag invisible ka sa karamihan, kapag nag-uusap sila sa paligid mo na parang wala ka roon. Nagsisinungaling si Isabela at hindi siya magaling dito. Kinuha ulit ni Daniel ang kanyang telepono. Tatawagan ko si Ime Reyes, ang assistant ko. Siya ang personal na humawak ng lahat ng ito. Huwag, sandali, mabilis na sabi ni Isabela, humakbang pasulong. Baka dapat pag-usapan muna natin ito ng pribado. Marami nang pinagdaanan ang nanay mo, at ayokong mas lalo siyang mag-alala kung simpleng gusot lang naman ito. Naramdaman ko ang isang malamig na galit na namumuo sa aking dibdib. Mas lalo akong mag-alala?
Nabubuhay ako sa pagkain ng biskwit at mani para sa hapunan habang siya ay nagsusuot ng mga designer na damit at nagbabakasyon sa ibang bansa. Ngunit pinanatili kong kalmado ang aking boses. Isabella, iha, sa tingin ko lampas na tayo sa pag-aalala sa akin. Kailangan kong malaman kung nasaan ang bahay ko. Nagdadel na si Daniel. Sa loob ng ilang segundo, narinig ko ang boses ng isang babae sa kabilang linya. Ernest Reyes, si Daniel ito. Kailangan kong ipahanap sa iyo ang mga papeles para sa bahay sa Lawa na binili ko para sa nanay ko 2 taon na ang nakalipas. May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay naging mas malinaw ang boses ni Amy Reyes nang speakerphone ni Daniel ang tawag. Siyempre po, Daniel. Ang property sa 1,247 Lake Taal Drive. Ang titulo ay inilipat kay Teresita de la Cruz noong Nobyembre 15, 2 taon na ang nakalipas. May kopya po ako ng lahat ng pirmadong dokumento. Kumabog ang puso ko. Pangalan ko iyon. Ang address ko para sa mga papeles, pero wala akong pinirmahan. At ang mga buwan ng bayad, tanong ni Daniel. Lahat po ay naproseso ayon sa hiling ninyo. 40,000 ang na-transfer sa unang araw ng bawat buwan sa account na tinukoy ninyo. Ang may-ari ng account ay Teresita de la Cruz. Ang routing number ay nagtatapos sa 4,782. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng dugo sa mukha. Wala akong account na nagtatapos sa 4,782. Ang account ko ay nagtatapos sa 9,156. Ang mga mata ni Daniel ay napako kay Isabella. Reyes, maaari mo bang basahin sa akin ang buong account number? Habang binibigkas ni Ernest Reyes ang mga numero, pinanood ko ang pagguho ng mukha ni Isabella. Hindi iyon ang account ko. Ni malapit. Ernest Reyes, sabi ni Daniel, ang boses niya ay delikadong tahimik. Sino ang nagbigay sa inyo ng impormasyong iyan sa account? Ang asawa niyo po, sir. Tumawag si Isabella noong Disyembre, 2 taon na ang nakalipas, at sinabing nagkaroon daw po ng pagbabago sa banking information ng nanay ninyo. Ibinigay niya ang bagong routing at account numbers at hiniling na i-update ang lahat ng records. Bahagyang dumulas ang telepono sa kamay ni Daniel. Isang maliit at desperadong tunog ang lumabas mula sa lalamunan ni Isabella. At ang titulo, pagpapatuloy ni Daniel. Saan dapat ito ipinadala? Sa address po na ibinigay ni Eric Isabella. Teka po. 847 Maple Street, Apartment 2G. Hindi ako kailanman tumira sa Maple Street. 10 taon na ako sa iisang maliit na bahay. Ibinaba ni Daniel ang telepono at ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Nang tumingin siya kay Isabella, ang kanyang mukha ay blanko, na sa paano man ay mas nakakatakot kaysa sa galit. Magpaliwanag ka, simpleng sabi niya. Sa wakas ay gumuho ang pagtitimpi ni Isabella. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi, ngunit mukha itong galing sa takot kaysa pagsisisi. Daniel, kailangan mong maintindihan. Malapit nang mawala ang bahay ng mga magulang ko. Matatanda na sila at nilulubog sila sa utang ng mga gastusin sa ospital ng tatay ko. Ako lang hiniram ko lang pansamantala ang pera. Hiram, bulong ko. Ang ibig mong sabihin, ninakaw. Hindi tumaas ang boses ni Isabella. Ibabalik ko rin. Kailangan ko lang ng panahon. At yung bahay sa Lawa hindi mo naman ginagamit. Kailangan ng pamilya ko ng matutuluyan habang bumabangon sila. May kung anong nabasag sa loob ng aking dibdib. Hindi ko ginagamit. Isabella, nagdo-double shift ako para lang makabili ng gamot. Isang beses sa isang araw na lang ako kumakain para pagsyahin ang budget ko. Hindi ko kayang itaas sa 25 degrees ang aircon ko dahil hindi ko kayang bayaran ang kuryente. Tinitigan ni Daniel ang kanyang asawa na para bang hindi niya ito kilala. Isabella, muntik nang mamatay ang nanay ko. Paano kung nagkaroon siya ng medical emergency at hindi niya kayang magpagamot? Pero hindi naman nangyari, desperadong sabi ni Isabella. Maayos siya. Malusog siya. Ang tatay ko may diabetes at problema sa puso. Mas kailangan niya ang pera. Ang kawalang puso ng kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Maayos, malusog.
Naalala ko ang mga gabi na hindi ako makatulog, masikip ang dibdib sa stress, iniisip kung paano ko babayaran ang susunod kong reseta. Ang mga pagkakataon na nakatayo ako sa grocery store, ay hawak na calculator, ibinabalik ang mga bilihin dahil hindi ko kaya. Nasaan ang bahay ko ngayon, tanong ko, halos pabulong na lang. Pinunasan ni Isabella ang kanyang ilong gamit ang likod ng kanyang kamay, kumakalat ang kanyang mamahaling makeup. Nakatira doon ang mga magulang ko at ang pamilya ng kapatid ko. Nire-renovate nila, pinapaganda gamit ang pera ko, mariing sabi ni Daniel. Malungkot na tumango si Isabella. Napaupo ako sa aking silya, biglang nakaramdam ng pagod. Sa loob ng 2 taon, sinabi ko sa sarili ko na masyadong abala si Daniel para regular akong kamustahin, na ang kanyang tagumpay ay nangangahulugang hindi na niya kailangang mag-alala sa kanyang ina. Ipinagmalaki ko ang kanyang pagsasarili, kahit na ako'y nag-iisa sa paghihirap. Ngunit sa lahat ng panahong ito, akala niya inaalagaan niya ako. Akala niya komportable at ligtas ako. Nay, sabi ni Daniel, bahagyang nanginginig ang boses. Sorry po talaga. Akala ko okay kayo. Akala ko mayroon kayo ng lahat ng kailangan nyo. Tiningnan ko ang aking anak, itong matagumpay na lalaki na nagsikap ng husto para magtayo ng mas magandang buhay, at nakita ko ang maliit na batang lalaki na dating nangangako na aalagaan niya ako paglaki niya. Sinubukan niyang tuparin ang pangakong iyon, ngunit ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lubos ay ninakaw iyon mula sa aming dalawa. Magkano? Tanong ko kay Isabella. Magkano ang kinuha mo sa pera ko? Tahimik siya ng matagal. Lahat, sa wakas ay bulong niya. 960,000, kasama pa ang isang bahay na marahil ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong piso. Ang pamilya ni Isabella ay namuhay na parang hari sa pera na dapat sana inag-ahon sa akin mula sa kahirapan. Dahan-dahang tumayo si Daniel, ang kanyang mga kilos ay maingat at kontrolado. Isabella, mag-impact ka. Gusto kong umalis ka sa bahay ko ngayong gabi. Daniel, parang awa mo na, pagmamakaawa niya, inaabot siya. Maayos natin to, babawi ako. Hahanap ako ng paraan para bayaran ang nanay mo. Umiwas siya sa kanyang hawak. Gamit anong pera? Wala kang trabaho mula nang ikasal tayo. Lahat ng mayroon ka, lahat ng ipinuhay ng pamilya mo, ay ninakaw mula sa nanay ko. Pinanood kong gumuho ang aking manugang at wala akong naramdaman. Walang awa, walang kasiyahan, isang hungkag na pakiramdam kung saan dating naroon ang tiwala. Tiningnan niya ako sa mata sa loob ng 2 taon, naupo sa mismong mesang ito, alam na naghihirap ako habang ang kanyang pamilya ay namumuhay sa karangyaan sa aking kapinsalaan. Habang umaalingaw-ngaw ang mga hikbi ni Isabella sa aking maliit na silid kainan, napagtanto ko na ang Noche Buena na ito ay talagang hindi malilimutan, ngunit hindi dahil sa pagsasama-sama ng pamilya na inaasahan ko. Ito ay maaalala bilang araw kung kailan ko nalaman na minsan, ang mga taong may pinakamaliwanag na ngiti ang siyang nagtatago ng pinakamadilim na mga lihim. Pagkaalis ni Isabella ng gabing iyon, umiiyak at humihingi ng tawad na hindi maibigay ni Daniel o Kuman, naging iba ang pakiramdam sa aking bahay. Mas tahimik, ngunit hindi mapayapa. Ang katahimikan ay mabigat sa mga hindi nasagot na tanong at sa bigat ng pagkakanulo na tila tumira sa bawat sulok. Gusto agad ni Daniel na tawagan ang kanyang abogado, ngunit pinakiusapan ko siyang maghintay. Hindi dahil nag-aalinlangan ako, kundi dahil may nagsasabi sa akin na kailangan naming malaman ang buong lawak ng ginawa ni Isabella bago kami kumilos. Bihirang isang beses lang magnakaw ang mga magnanakaw, at may pakiramdam akong mas malalim pa ito kaysa sa isang bahay at ilang buwan ng bayad. Hindi niya na kailangang gumawa ng kahit ano, sabi ni Daniel habang nakaupo sa tapat ko sa aking mesa sa kusina, gusot na ang kanyang mamahaling suwit mula sa mahaba at terribleng araw. Hayaan niyo pong ako na ang humawak ng lahat. Sobra na po ang pinagdaanan niyo. Ngunit umiling ako. Sa loob ng 2 taon, ako ang naging biktima ng mga kasinungalingan ni Isabella. Wala akong magawa, walang kamalay-malay, habang sistematiko niyang ninanakaw sa akin ang kakarampot na seguridad na sana'y mayroon ako. Ngayon, alam ko na ang totoo, at hindi ako upo lang at hahayaan ang iba na asikasuhin ang mga bagay para sa akin. Kailangan kong makita lahat, sabi ko sa kanya. Bawat dokumento, bawat bank record, bawat piraso ng papeles. Kailangan kong maintindihan kung ano talaga ang ginawa niya sa akin.
Kinabukasan, pagkatapos umuwi ni Daniel para magbihis at kunin ang mga dokumento, tumawag ako sa trabaho para sabihing may sakit ako, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Si Ma'am Susan, ang aking supervisor, ay nagulat ngunit naging maunawain nang sabihin kong mayroon akong family emergency. Kung alam lang niya. Bumalik si Daniel na may dalang mga kahon ng papeles at ang kanyang laptop. Inilatag namin ang lahat sa aking maliit na mesa sa kainan, ang parehong mesa kung saan nakaupo si Isabella. Ilang oras lang ang nakalipas, ginagampanan ang papel ang nag-aalalang manugang habang itinatago ang kanyang mga krimen. Ang unang dokumentong sinuri namin ay ang titulo ng bahay sa Lawa. Naroon ang aking pirma, malinaw na malinaw, sa isang dokumentong hindi ko pa nakikita. Ngunit habang tinititigan ko ito, may tila mali. Hindi ganito ang pirma ko, sabi ko, tinuturo ang lagda. Tingnan mo ang key sa Teresita. Palagi kong ginagawa iyon na may maliit na kurba sa itaas, pero ito ay tuwid na linya lang. Kinuha ni Daniel ang kanyang telepono at kinuna ng litrato ang pirma, pagkatapos ay humanap ng isang lumang birthday card na pinirmahan ko para sa kanya noong nakaraang taon. Ang mga pagkakaiba ay bahagya, ngunit malinaw kapag alam mo na ang tinitingnan. Pineke niya ang pirma mo, sabi niya, ang boses ay puno ng galit. Nagpatuloy kami sa paghahanap. Ipinakita ng mga bank record na ang buwanang bayad ay napupunta sa isang account na nasa pangalan ko nga, ngunit sa isang bangko kung saan hindi pa ako kailanman nagtransaksyon. May nagbukas ng account gamit ang aking personal na impormasyon. Kailangan kong makita ang account na ito, sabi ko. Tumawag si Daniel sa bangko, ngunit hindi nila siya binigyan ng impormasyon sa telepono dahil hindi siya ang may-ari ng account. Kaya, magkasama kaming nagpunta roon, nanginginig ang aking mga kamay habang papasok ako sa lobby ng First National Bank, dala ang aking lisensya at net. Ang account ay binuksan 2 taon at 1 buwan na ang nakalipas, ilang linggo bago sana mapunta sa akin ang unang bayad. Ang address na nakafile ay 847 Maple Street, Apartment 2G. Ang parehong address na binanggit ni Emma Reyes. Ang numero ng telepono na nakalista ay hindi rin sa akin. Ma'am, sabi ng bank representative na mukhang nalilito habang nag-scroll sa mga record. Hindi pa po kayo talaga nakapunta sa branch na ito, tama po. Hindi, mariin kong sabi. Hindi pa ako nakapunta dito sa buong buhay ko. Ipinakita niya sa amin ang signature card mula noong binuksan ang account. Ang parehong peking bersyon ng aking pangalan na pinirmahan ng ibang tao. Identity theft po ito, sabi ng representative, nababahala ang boses. Kailangan niyo pong mag-file agad ng police report. Ngunit hindi pa kami tapos. Dala ni Daniel ang mga kopya ng lahat ng kanyang financial records na may kinalaman sa pag-aalaga sa akin. At habang nakaupo kami sa customer service area ng bangko, isang mas kumpletong larawan ang nabuo. Ang buwanang bayad ay simula pa lamang. Nagpadala rin si Daniel ng karagdagang pera para sa aking mga medikal na gastusin, perang hindi ko kailanman nakita. 15,000 nang akala niya ikailangan ko ng bagong salamin, 25,000 para sa inakala niyang pagpapabunot ng ngipin, 30,000 noong nakaraang Pasko bilang bonus. Bawat isang bayad ay napunta sa peking account. Magkano lahat? Tanong ko, kahit takot akong marinig ang sagot. Gumamit si Daniel ng calculator sa kanyang telepono. Namutla ang kanyang mukha. Halos 1.2 milyon. Sa loob ng 2 taon, ninakaw niya ang 1.2 milyon mula sa iyo. Nahilo ako. Ang 1.2 milyon ay mas malaking pera kaysa sa hinawakan ko sa buong buhay ko. Sapat na iyon para baguhin ang lahat, para bigyan ako ng seguridad at ginhawa sa aking pagtanda sa halip na ang patuloy na stress ng pamumuhay na kapos sa budget. Sunod naming pinuntahan ang 847 Maple Street. Ito ay isang sira-sirang apartment complex sa kabilang bahagi ng bayan, ang uri ng lugar na may kumukurap na mga neon sign at basag na mga hagdanan. Ang apartment 2G ay walang laman, may for rent na karatula sa bintana. Marahil inupahan niya ito ng sapat lang para ma-establish ang peking address, sabi ni Daniel, mahigpit ang kanyang panga sa galit. Ngunit may iba akong iniisip. Daniel, paano niya nakuha ang personal information ko? Ang street number ko, birthday ko, lahat ng detalyeng kailangan niya para buksan ang account na iyon. Tahimik siya sandali.
Nasa bahay, sa home office ko, may mga kopya ako ng mahahalagang dokumento ng pamilya. Nagkaroon siya ng access sa lahat. Ang pagkakanulo ay lalong humihirap sa bawat bagong revelasyon. Hindi lang basta nakakita ng pagkakataon si Isabela at sinamantala ito. Maingat niyang pinlano ito, sistematikong ninanakaw. Ang aking pagkakakilanlan at pera habang nakatira sa bahay ng aking anak, kumakain sa kanyang mesa, nagpapanggap na mahal siya. Nang gabing iyon, habang nakaupo kami sa aking sala, napapaligiran ng ebidensya ng mga krimen ni Isabela, tiningnan ako ni Daniel na mailuha sa kanyang mga mata. Nay, sorry po talaga. Lubos akong nagtiwala sa kanya. Hindi ko naisip na i-verify kung natatanggap niyo ang pera dahil siya mismo ang nagmungkahi na padalhan ko kayo. Ang detalyeng iyon ay tumama sa akin na parang yelo. Siya ang nagmungkahi. Malungkot na tumango si Daniel. Mga 6 na buwan pagkatapos mamatay ni tatay, nabanggit niya kung gaano siya nag-aalala sa inyo na mag-isa. Sabi niya, magiging isang magandang bagay kung makakatulong ako sa mga gastusin niyo, lalo na't maganda ang takbo ng negosyo. Nag-alok pa siyang makipag-ugnayan kay EMF Reyes para ayusin ang lahat. Napapikit ako, ramdam ang buong bigat ng manipulasyon ni Isabela. Ipinosisyon niya ang kanyang sarili bilang ang mapagmahal na manugang, nag-aalala sa naghihirap na ina ng kanyang asawa, habang lihim na tinitiyak na bawat pisong para sa akin ay mapupunta sa bulsa ng kanyang pamilya. At ang bahay sa Lawa, ganoon din sabi niya, nabanggit niyo raw na gusto niyong tumira malapit sa tubig, na makakabuti raw iyon sa inyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Tinulungan niya akong hanapin ang property, makipagnegosasyon sa presyo, at asikasuhin ang lahat ng papeles. Pinatugtog ni Isabela ang aking anak na parang isang biolin, ginagamit ang pagmamahal niya sa akin laban sa aming dalawa. Pinaramdam niya sa kanya na siya ay mapagbigay at maalaga habang sistematikong ninanakawan ako ng lahat ng sinubukan niyang ibigay sa akin. Habang tinitipo ni Daniel ang mga papeles para dalhin sa kanyang abogado, mag-isa akong naupo sa aking sala, nakatitig sa mga dingding na naging pamilyar na sa akin sa nakalipas na 2 taon. Ang maliit at masikip na espasyong ito, kasama ang mga lumang kasangkapan at sirang aircon, ay hindi dapat ang aking katotohanan. Dapat sana'y komportable akong namumuhay sa isang magandang bahay sa tabi ng Lawa na may sapat na pera para mabili ang aking mga gamot nang hindi nagbibilang ng bawat sentimo. Sa halip, marahil ang mga magulang ni Isabela ay nakaupo sa tabi ng Lawa na iyon ngayon, tinatamasa ang kanilang ninakaw na retirement habang ako'y nagtitipid ng gamot sa high blood at nagsusuot ng mga segundamanong damit. Ngunit ang pag-alam sa katotohanan, gaano man kasakit, ay parang unang hakbang para mabawi ang aking buhay. Hindi lang pera ang ninakaw sa akin ni Isabela. Ninakaw niya ang 2 taon ng seguridad, ng dignidad, ng kapayapaan ng isip na dulot ng pag-alam na inaalagaan ka ng iyong anak. Bukas, sisimulan namin ang proseso para mabawi ang lahat. Ngunit ngayong gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, natulog akong alam kung saan talaga ako nakatayo. At ang kaalamang iyon, gaano man kapait, ay parang kapangyarihan. Noong umagang tumawag ang abogado ni Daniel dala ang resulta ng kanyang investigasyon, nagkukuskos ako ng sahig sa gusali ng opisina kung saan ako nagtrabaho sa nakalipas na dekada. Sumasakit ang aking mga tuhod sa malamig na tiles at gasgas na ang aking mga kamay mula sa mga panlinis. Ngunit patuloy akong nagtrabaho dahil kailangan ko ang bawat piso mula sa trabahong ito. O iyon ang akala ko. Rez de la Cruz, seryoso ang boses ni Atty. Santos nang tawagan ko siya pabalik sa aking lunch break. Kailangan nating magkita kaagad. Ang natuklasan namin ay higit pa sa una nating pinaghihinalaan. Sinundo ako ni Daniel pagkatapos ng aking shift, ang kanyang mukha ay pagod na pagod. Halos hindi siya nakatulog mula noong Pasko, ibinuhos ang sarili sa investigasyon na may parehong intensidad na dala niya sa kanyang mga negosyo. Ngunit hindi ito negosyo. Ito ay personal at sinisira siya nito. Sa opisina ng abogado, umupo kami sa tapat ni Atty. Santos habang inilalatag niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Hindi lang pagnanakaw ang ginawa ni Isabela sa inyo, Rez de la Cruz. Nagpapatakbo siya ng isang maliit na fraud operation gamit ang inyong pagkakakilanlan. Parang umikot ang mundo. Ipinaliwanag niya na ginamit ni Isabela ang aking personal na impormasyon para magbukas hindi lang ng isang bank account, kundi 3 magkakahiwalay na account sa iba't ibang bangko.
Nag-apply siya ng mga credit card sa pangalan ko, kumuha ng maliit na utang, at nag-file pa ng mga peking tax return na idinedeklara ako bilang dependent habang nag-ulat ng kitang hindi ko naman kinita. Sinusubukan kayong kontakin ng BFE tungkol sa mga pagkakaiba sa inyong tax filings, pagpapatuloy ni Atty. Santos. Nagpapadala sila ng mga abiso sa peking address. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan kayo para sa tax evasion. Pakiramdam ko'y nalulunod ako. Tax evasion. Pero tapat akong nagfa-file ng aking buwis bawat taon. Alam na natin yan ngayon pero hindi ng BVC. Iniulat ni Isabela na natanggap ninyo ang perang ipinadala ni Daniel, perang hindi niyo naman talaga nakuha. Sa kanilang pananaw, nagtatago kayo ng kita. Nakakuyom ang mga kamao ni Daniel. Magkano ang ninakaw niya sa kabuuan? Nagbuklat si Atty. Santos ng ilang pahina. Kasama ang orihinal na 1.2 milyon, dagdag pa ang gasto sa credit card, ang perang nakuha sa utang, at mga peking tax refund, tinitingnan natin ang humigit kumulang 2.2 milyon. Ang bilang ay tumama sa akin na parang isang suntok. 2 milyong piso at 200,000. Kumikita ako ng minimum wage sa paglilinis ng sahig. Ninakaw ni Isabela ang katumbas ng higit sa 4 na taong sahod ko. At ang bahay? Doon nagiging mas komplikado, sabi ni Atty. Santos. Ang property ay legal na nasa pangalan ninyo, Jim S. de la Cruz, base sa peking titulo. Nakatira doon ang pamilya ni Isabela, nagpapagawa gamit ang ninakaw na pera, at sa katunayan ay napataas nila ng malaki ang halaga ng property. Naalala ko ang mga magulang ni Isabela, na 2 beses ko lang nakilala sa mga pagtitipo ng pamilya. Mukha silang mababait na tao, medyo nabibigla sa marangyang pamumuhay ng kanilang anak, ngunit nagpapasalamat sa kanyang tagumpay. Alam kaya nila kung saan nanggagaling ang pera? Alam kaya nila na nakatira sila sa isang bahay na ninakaw mula sa ina ng kanilang manugang? Mababawi ba natin ito? Tanong ni Daniel. Ngunit kailangan nating isali ang pulisya. Hindi na ito isang civil matter. Ito ay criminal fraud, identity theft, at tax evasion. Maaaring makulong ng matagal si Isabela. Tahimik ako sandali, iniisip ang babaeng nakaupo sa aking mesa ilang araw lang ang nakalipas, umiiyak at humihingi ng tawad. Tila tunay siyang nagsisisi. Ngunit ngayon, nagtataka ako kung ang mga luhang iyon ay totoo o isa na namang manipulasyon. Paano ang pamilya niya? Tanong ko. Ang mga magulang niya, ang kapatid niya kasama ang mga anak. Ang ekspresyon ni Atty. Santos ay nakikiramay ngunit matatag. Kailangan nilang umalis sa property. Kung mapapatunayan nilang hindi nila alam na ninakaw ang pera, maaaring makaiwas sila sa mga kasong kriminal, ngunit hindi nila maaaring panatilihin ang mga nabili gamit ang perang galing sa panloloko. Nakatitig si Daniel sa bintana, mahigpit ang kanyang panga. Nasaan si Isabela ngayon? Nakatuloy siya sa kanyang mga magulang sa bahay sa Lawa, sabi ni Atty. Santos. Kinumpirma ng aming investigador na nandoon siya mula nang umalis sa bahay ninyo noong Pasko. Kaya tumakbo siya diretso sa mga taong nabubuhay mula sa ninakaw na pera ng nanay ko, mapait na sabi ni Daniel. Siyempre. Nang hapong iyon, nagmaneho kami papuntang Lake Taal. Hindi ko pa nakikita ang bahay na dapat ay sa akin, at habang papasok kami sa mahabang driveway, napasinghap ako. Maganda ito. Isang maluwag na bahay na may malalaking bintana na nakatanaw sa tubig, napapaligiran ng mga puno at maayos na hardin. Ito ang inilaan ni Daniel para sa akin. Ang payapa at komportabling lugar na ito kung saan sana iginugol ko ang aking mga taon sa pagreretiro, pinapanood ang paglubog ng araw sa lawa sa halip na mag-alala kung makakain pa ba ako. Ang ama ni Isabela ang nagbukas ng pinto, at nawala ang ngiti sa kanyang mukha nang makita kami ni Daniel. Ay, mahina niyang sabi. Inaasahan na namin kayo. Lumitaw si Isabela sa likod niya, mas maliit at mas bata ang itsura kaysa dati. Ang kanyang mga designer na damit ay napalitan ng maong at lumang sweater, at namamaga ang kanyang mukha sa kaiiyak. Tita Teresita, sabi niya, halos pabulong na lang. Sorry po talaga. Tiningnan ko siya, ang babaeng ngumiti sa akin sa hindi mabilang na mga hapunan habang sistematikong sinisira ang aking pinansyal na seguridad at wala akong naramdaman kundi malamig na galit. Talaga, tanong ko.
Talaga bang nagsisisi ka, Isabella? O nagsisisi ka lang dahil nahuli ka? Umiyak na naman siya, pero hindi ako natinag. Nakita ko na ang mga luha niya dati, naniwala ako sa mga iyon. Naawa pa nga ako sa kanya minsan kapag mahaba ang oras ng trabaho ni Daniel at tila malungkot siya. Hindi ko sinasadyang lumaki ng ganito, humikbi siya. Nagsimula lang sa paghiram ng unang bayad para tulungan ang mga magulang ko sa kanilang utang sa bahay. Ibabalik ko rin sana bago may makapansin. Pero hindi mo ginawa, sabi ni Daniel, ang boses niya ay parang yelo. Kumuha ka ng kumuha. Ninakaw mo ang pagkakakilanlan ng nanay ko, nag-file ng peking tax returns, nagbukas ng mga credit card sa pangalan niya. Hindi yan paghiram, Isabella. Panloloko yan. Lumitaw ang ina ni Isabella sa pintuan, puno ng luha ang kanyang mukha. Wala kaming alam, desperado niyang sabi. Akala namin mapagbigay lang si Daniel, tinutulungan kami sa mahirap na panahon. Sinabi sa amin ni Isabella na iginiit niyang bilhin ang bahay para sa amin. Tiningnan ko ang matandang babaeng ito, marahil ay kaedad ko, at nakita ko ang tunay na gulat at takot sa kanyang mga mata. Hindi niya alam. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam maliban kay Isabella. Iniisip ng Biffy na isa akong tax check, dahil sa ginawa ng anak ninyo, mahina kong sabi. Maaari akong makulong dahil nag-file si Isabella ng mga peking return sa pangalan ko. Napasinghap ang ina ni Isabella, tinakpan ang bibig. Diyos ko, Isabella, ano ang ginawa mo? Ngunit patuloy lang sa pag-iyak si Isabella, nag-aalok ng mga dahilan at paghingi ng tawad na wala ng halaga ngayon. Mayroon siyang 2 taon para umamin, 2 taon para itama ito, at pinili niyang mas lalong ibaon ang sarili. Humakbang si Achoy Santos na may dalang briefcase na puno ng mga legal na dokumento. Rex Stevens, kakailanganin ninyo at ng inyong pamilya na lisanin ang property na ito sa loob ng 30 araw. Lahat ng nabili gamit ang ninakaw na pondo ay kailangang ibalik o bayaran. Habang pinapanood ko ang pamilya ni Isabella na tanggapin ang katotohanan ng kanilang sitwasyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ginhawa. Hindi kasiyahan, hindi paghihiganti, kundi ginhawa na sa wakas ay lumabas na ang katotohanan. Bukas darating ang mga pulis para arestuhin si Isabella, pagpapatuloy ni Atty. Santos. Iminumungkahi kong sumuko na lang siya ng kusa. Tumingin si Isabella kay Daniel na may desperadong mga mata. Parang awa mo na, wag mo silang hayaang arestuhin ako. Babayaran ko lahat. Pangako. Magtatrabaho ako. Magtatrabaho ako araw at gabi. Malungkot na umiling si Daniel. Gamit anong kakayahan, Isabella? Hindi ka nagtrabaho ni isang araw sa buhay mo. Hindi mo nga alam kung paano magtrabaho. Ang alam mo lang ay kumuha. Habang paalis kami sa bahay sa Lawa, lumingon ako para sa isang huling sulyap sa lugar na dapat sana inaging tahanan ko sa nakalipas na 2 taon. Malapit na. Ngunit hungkag na ang pakiramdam ngayon na bahira ng kaalaman kung paano ito ninakaw ni Isabella sa akin. Nay, sabi ni Daniel habang nagmamaneho kami palayo. Sisiguraduhin kong hindi na kayo magkukulang sa kahit ano. Aalagaan ko kayo sa paraang dapat kong ginagawa noon pa man. Dahan-dahan kong tinapik ang kanyang kamay. Inaalagaan mo naman ako, anak. Hindi mo kasalanan na ninakaw ni Isabella ang ibinigay mo sa akin. Ngunit habang nagmamaneho kami pabalik sa aking maliit at masikip na bahay, alam kong magbabago na ang lahat. Haharapin ni Isabella ang mga kahihinatnan ng kanyang mga krimen, at sa wakas ay makukuha ko ang seguridad at ginhawa na laging nilalayo ni Daniel para sa akin. Tapos na ang komprontasyon. Ngayon, hustisya naman. Ang mga papeles ng diborsyo ay na-finalize sa isang maulap na Martes noong Pebrero, 3 buwan pagkatapos ng mapangwasak na Noche Buena na iyon. Nakaupo ako sa pasilyo ng korte sa tabi ni Daniel nang lumabas ang kanyang abogado mula sa courtroom na may balitang pinirmahan ni Isabella ang lahat ng walang pagtutol. Nasentensyahan na siya ng 18 buwan sa bilangguan para sa fraud at identity theft, at ang paglaban sa diborsyo ay magdaragdag lamang ng mga legal na bayarin na hindi niya kayang bayaran. Tapos na, sabi ni Atty. Santos, umupo sa tabi namin. Wala nang bisa ang kasal. Lahat ng ari-arian na binili gamit ang ninakaw na pondo ay ibabalik sa mga tunay na may-ari. Res de la Cruz,
Legal na ninyong pag-aari ang bahay sa Lawa at lahat ng pera sa mga peking account ay na-freeze na habang hinihintay ang buong kabayaran. Napabuntong hininga si Daniel. Paano ang pamilya niya? Umalis na sila sa property noong nakaraang linggo. Ang kanyang mga magulang ay pansamantalang lumipat sa kanyang kapatid at nakakagulat na naging kooperatibo sila. Sa tingin ko, tunay silang nasuklam sa ginawa ni Isabela. Naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng ginhawa at lungkot. Ginhawa na sa wakas ay natatapos na ang bangungot na ito, ngunit lungkot para sa mga nadamay. Ang mga magulang ni Isabela ay mga inosenteng biktima rin sa kanilang sariling paraan. Nawalan sila ng tahanan at ng kanilang mga ipon, lahat dahil pinili ng kanilang anak na magnakaw sa halip na humingi ng tulong. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala sa mga papeles at pagsasaayos. Ibinuhos ni Daniel ang kanyang sarili sa pag-aayos ng mga bagay na may parehong intensidad na dati niyang ginugol sa pagbuo ng kanyang negosyo. Kumuha siya ng isang team ng mga accountant para ayusin ang mga peking tax filing ni Isabela, nakipagtulungan sa GIS para linisin ang pangalan ko, at personal na pinangasiwaan ang bawat detalye ng paglilipat ng pagmamay-ari ng bahay sa Lawa pabalik sa akin. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay kay Daniel mismo. Ang matagumpay na negosyante na dati masyadong abala para sa mga regular na tawag ay naging isang anak na dumadalaw tuwing ilang araw, na tumatawag para lang kumustahin ako, na nagpipilit na samahan ako sa mga appointment sa doktor at pamimili. Hindi mo kailangang bantayan ako palagi, anak, sabi ko sa kanya isang hapon habang tinutulungan niya akong mag-impake ng ilang gamit na gusto kong dalhin mula sa aking lumang bahay. Hindi ako aalis. Huminto siya sa pagtitiklop ng isa sa aking mga kumot na natiling nakahawak sa malambot na tela. Nay, 2 taon ng buhay niyo ang nawala sa akin dahil naging tanga akong magtiwala ng lubos kay Isabela. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yan. Naiintindihan ko ang kanyang pagsisisi kahit na sa tingin ko hindi niya ito kasalanan. Si Isabela ay isang dalubhasang manipulador, ginagamit ang pagmamahal niya sa akin para itago ang kanyang mga krimen. Ngunit naiintindihan ko rin na ang tiwala, kapag nasira ng husto, ay nangangailangan ng panahon para muling buuin. Kahit ang tiwala sa sarili. Ang paglipat sa bahay sa Lawa ay parang isang panaginip. Maganda ang lugar, ngunit dala nito ang bigat ng lahat ng nangyari. Inalagaan ito ng mabuti ng pamilya ni Isabela, kailangan kong aminin. Ang mga hardin ay maayos, malinis at na-update ang bahay. At nagdagdag pa sila ng isang screen porch na nakatanaw sa tubig na agad kong minahal. Ngunit para itong paglipat sa buhay ng ibang tao sa halip na bawiin ang sarili kong buhay. Maaari nating baguhin ang kahit anong gusto ninyo, sabi ni Daniel habang magkasama kaming naglalakad sa mga silid. Bagong webles, ibang kulay ng pintura, kahit ano para maramdaman niyong tahanan niyo ito. Pinahalagahan ko ang kanyang pag-iisip, ngunit hindi ako sigurado kung ang mga bagong kurtina ay mabubura ang kaalaman na ang ama ni Isabela ay umupo sa sala na ito sa loob ng 2 taon, nagbabasa ng dyaryo tuwing umaga, habang ako'y nagtitipid ng gamot ilang kilometro ang layo. Ang proseso ng pinansyal na kabayaran ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Ang mga account na binuksan ni Isabela sa pangalan ko ay naglalaman hindi lang ng perang ipinadala ni Daniel, kundi pati na rin ang pondo mula sa mga credit card na ginamit niya at sa utang na kinuha niya. Ang paghihiwalay kung ano ang kanino ay nangailangan ng forensic accounting at ilang buwan ng dokumentasyon. Ang magandang balita, paliwanag ng aking bagong financial advisor, ay kapag natapos na ang lahat, magkakaroon kayo hindi lang ng orihinal na perang ipinadala ng inyong anak, kundi pati na rin ang naipong interes at karagdagang kompensasyon para sa identity theft. Tinitingnan natin ang humigit kumulang 2.8 milyon kapag nabawi na ang lahat. 2,800,000 piso. Hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako ng ganoong kalaking pera. Sapat na iyon para mabuhay ng komportable sa loob ng maraming taon, para hindi na mag-alala sa pagpili sa pagitan ng pagkain at gamot, para tunay na ma-enjoy ang aking retirement sa halip na magtrabaho hanggang sa bumigay ang aking katawan. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ng pera sa aking mga kamay, na bahira ng kaalaman kung paano ito ninakaw at nabawi. Halos mamiss ko ang simpleng buhay ko dati kung saan alam ko kung saan ako nakatayo, kahit na hirap ako. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagharap sa reaksyon ng komunidad. Sa isang maliit na bayan tulad ng sa amin, ang pag-aresto at paglilitis kay Isabela ay naging laman ng balita.
Alam ng lahat ang ginawa niya at dahil doon, alam ng lahat na ako ang biktima. Iba-iba ang reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay nakikiramay, nag-aalok ng tulong at nagpapahayag ng galit para sa akin. Ang iba naman ay tila nagdududa na para bang hindi sila makapaniwalang hindi ko alam ang nangyayari. Ang pinakamasama ay ang mga taong umakto na parang nanalo ako sa loto sa halip na manakawan ng pagkakakilanlan. Mabuti na lang at naayos din ang lahat sa huli, masayang sabi ng isang kapitbahay. Ngayon, maganda na ang buhay mo sa tabi ng lawa. Gusto ko silang alugin, ipaliwanag na ang pagnanakaw ng iyong manugang sa iyong pagkakakilanlan sa loob ng 2 taon ay hindi isang bagay na naaayos nilang. Na ang pera at bahay ay may kasamang kaalaman na ang isang taong pinagkatiwalaan mo ay tiningnan ka bilang isang mapagkukunan lang ng pondo. Ngunit nanahimik na lang ako at nag-focus sa muling pagbuo ng aking buhay. Sa unang gabi ko sa bahay sa Lawa, umupo ako sa screen porch na may isang tasa ng tsaa, pinapanood ang paglubog ng araw sa tubig. Maganda ang tanawin, payapa sa paraang hindi ko pa nararanasan. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ko na parang bisita ako sa panaginip ng ibang tao. Tumunog ang aking telepono at lumitaw ang pangalan ni Daniel. Gabi-gabi na siyang tumatawag mula nang lumipat ako, tinitiyak na maayos ang aking pag-aayos. Kumusta po kayo, Nay? Tumingin ako sa Lawa, sinusubukang hanapin ang mga salita para sa komplikadong halo ng emosyon sa loob ko. Nagpapasalamat, sa wakas ay sabi ko. At malungkot at galit at nalilito minsan lahat sabay-sabay. Mukhang tama nga po yan, malumanay na sabi ni Daniel. Alam nyo, iniisip ko yung sinabi ni Isabela noong huling araw na hindi niya sinasadyang lumaki ng ganito. Naalala ko ang kanyang mga luha, ang kanyang desperadong paghingi ng tawad. Ano po ang tungkol doon? Sa tingin ko, nagsasabi siya ng totoo sa bahaging iyon. Sa tingin ko, nagsimula talaga siya sa maliit at hindi na napigilan. Ngunit hindi nito ginagawang mas mabuti ang sitwasyon, di ba? Sa katunayan, mas pinapalala pa nito. Mayroon siyang napakaraming pagkakataon para umamin, para itama ito, at pinili niyang mas lalong magsinungaling sa bawat pagkakataon. Tama siya. Ang unang krimen ni Isabela ay maaaring dahil sa bugso ng damdamin o desperasyon, ngunit lahat ng sumunod ay kalkuladong panlilinlang. Tiningnan niya ako sa mata sa mga hapunan ng pamilya, niyakap ako tuwing holiday, nakinig sa aking mga alalahanin tungkol sa pera, lahat habang alam na siya ang dahilan kung bakit ako naghihirap. Patuloy kong naiisip kung gaano siya ka-proud, sabi ko, noong ikinukwento niya ang mga renobasyon ng kanyang pamilya sa bahay, ang mga pagpapabuti na ginagawa nila. Proud siya sa mga nagawa nila gamit ang ninakaw kong pera. Hindi lang po siya nagnanakaw sa inyo, Nay. Nagnanakaw siya sa ating dalawa. Ninakaw niya ang relasyon na dapat sana ay mayroon tayo sa nakalipas na 2 taon. Ang kapayapaan ng isip na akala ko'y ibinibigay ko sa inyo. Pagkatapos kong ibaba ang tawag kay Daniel, nilibot ko ang bahay na sa wakas ay legal at hindi maikakailang akin. Maganda ito, komportable, lahat ng maaari kong hilingin. Ngunit mangangailangan ng panahon bago ito maramdaman bilang tahanan sa halip na ebidensya ng isang krimen. Humiga ako sa master bedroom ng gabing iyon sa isang kama na akin, sa isang bahay na akin. Sa sapat na pera sa bangko para tumagal sa buong buhay ko, dapat sana inagtatagumpay ako. Sa halip pagod na pagod ako. Ngunit habang papatulog ako sa malumanay na tunog ng tubig na humahampas sa pampang, napagtanto ko na ang pagod ay hindi naman masama. Ito ang pagod na dumarating pagkatapos ng isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Bukas, maaari kong simulan ang trabaho ng paggawa sa ninakaw na pangarap na ito bilang isang bagay na tunay na sa akin. 1 taon ang lumipas, nakatayo ako sa parehong screen porch, kung saan ko ginugol ang unang gabing iyon na puno ng pagkalito. Ngunit nagbago na ang lahat. Ang espasyo na dati parang banyaga ay yumayakap na ngayon sa akin na parang isang komportableng damit. Pinalitan ko ang mga muebles ng pamilya ni Isabela ng mga bagay na gusto ko, nagdagdag ng mga halamang ako mismo ang pumili, at nagsabit ng mga litrato na nagkukwento ng aking tunay na buhay sa halip na ninakaw na panaginip ng iba. Ang aking morning routine ay naging sagrado sa akin. Kape sa porch habang sumisikat ang araw sa lawa, pinapanood ang pagbabago ng kulay ng tubig. Ito ay isang luho na hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako, ang kapayapaan, ang oras para lang umiral ng walang patuloy na bigat ng pinansyal na alalahanin.
Pumarada ang sasakyan ni Daniel sa driveway, sakto sa oras para sa aming lingguhang almusal. Nagsimula ang tradisyong ito ilang buwan na ang nakalipas matapos ang kanyang paunang pag-aalala na dulot ng pagsisisi ay naging mas natural. Natutunan naming pareho na i-navigate ang bagong relasyong ito, isa na binuo sa katapatan sa halip na sa pekeng pundasyon na nilikha ni Isabela. Magandang umaga, Nay, bati niya pagpasok sa pinto, may dalang isang supot mula sa panaderya sa bayan. Dala ko po yung paborito niyong cinnamon rolls. Umiti ako, naglalagay ng 2 plato sa mesa sa kusina. Hindi mo kailangang dalhan ako ng tinapay bawat linggo, anak. Kaya ko nang pakainin ang sarili ko ngayon. Ngumisi siya. Alam ko po, pero gusto kong dalhan kayo. Saka, laging nangangamusta sa inyo si Aling Nena sa bakery. Halos buong bayan ay inampon na kayo bilang kanilang paboritong success story. Totoo iyon. Ang parehong komunidad na nagbulungan tungkol sa aking sitwasyon noong paglilitis ni Isabela ay yumakap sa akin nang makamit ang hustisya. Pinahihinto ako ng mga tao sa grocery store para kumustahin kung kumusta ang paglipat ko. Nagdadala ng pagkain ang mga kapitbahay noong una akong lumipat sa lawa at tinitiyak ng kartero na banggitin kapag may magandang balita siyang dala. May balita ba mula sa abogado tungkol sa apela ni Isabela? Tanong ko habang naupo kami sa aming karaniwang pwesto sa mesa. Umiling si Daniel. Nag-file ng papeles ang kanyang public defender, pero sabi ni Atty. Santos, formalidad na lang iyon. Sobrang bigat ng ebidensya at umamin siya sa lahat. Tatapusin niya ang buong sentensya niya. Ang 18 buwan ay tila napakaikling panahon nang ianunsyo ito ng hukom. Ngunit habang nagbabago ang mga panahon at nabubuo ang aking bagong buhay, tumigil na ako sa pag-iisip tungkol sa timeline ni Isabela at nagsimulang mag-focus sa sarili ko. Ano pong nararamdaman niyo tungkol doon? Tanong ni Daniel, maingat na pinag-aaralan ang aking mukha. Seryoso kong isinaalang-alang ang tanong. 1 taon na ang nakalipas, baka gusto kong mas magdusa si Isabela, na harapin ang mga kahihinatnan na katumbas ng laki ng ninakaw niya sa akin. Ngunit ngayon, nakaupo sa bahay na tunay na sa akin na may pera sa bangko at ang tunay na atensyon ng aking anak, ang paghihiganti ay tila hindi na kasing halaga ng dati. Pakiramdam ko, nasa kung saan siya dapat, sa wakas ay sabi ko. Hindi dahil gusto kong magdusa siya, kundi dahil kailangan niyang harapin ang tunay na kahihinatnan ng kanyang ginawa. Baka may matutunan siya sa kulungan na hindi kailanman na ituro ng ating pamilya. Sa pamamagitan ng prosesong legal, mas marami akong nalaman tungkol sa sikolohiya ni Isabela kaysa sa gusto kong malaman. Lumaki siya sa isang pamilyang hirap sa pera, laging ikinukumpara ang kanilang sarili sa iba na mas nakakaanga. Nang mapangasawa niya si Daniel, bigla siyang nagkaroon ng access sa yaman na hindi niya kailanman naisip. Ngunit tila, hindi pa iyon sapat. Kailangan niyang maramdaman na siya ang tagapagbigay, ang siyang makakalutas sa mga problema ng kanyang pamilya. Sabi ng therapist na inirekomenda ng kanyang abogado, mayroon daw siyang tinatawag na entitlement syndrome, sabi sa akin ni Daniel ilang buwan na ang nakalipas. Tunay siyang naniniwala na karapat-dapat siya sa anumang makukuha niya dahil hindi naging patas ang buhay sa kanya. Matagal kong inisip ang paliwanag na iyon. Hindi rin naging patas sa akin ang buhay nang mawala ang aking asawa at natagpuan ang sarili kong naghihirap. Ngunit hindi ko kailanman isinaalang-alang na ang kawalang katarungang iyon ay nagbigay sa akin ng karapatang magnakaw sa iba. May balita ka ba sa pamilya niya? Tanong ko. Tumango si Daniel. Ang mga magulang niya ay lumipat sa probinsya para tumira sa kanyang tiyahin. Ang kapatid niya ay nakahanap ng trabaho sa ibang bansa. Nagsisimula silang muli sa madaling salita. Naramdaman ko ang kirot ng simpatsya para sa kanila. Ang mga krimen ni Isabela ay sumira ng mas maraming buhay kaysa sa akin. Nawalan ng tahanan at ipon ang kanyang mga magulang. Ang mga anak ng kanyang kapatid ay napilitang umalis sa kanilang mga paaralan at kaibigan, lahat dahil pinili ni Isabela ang pagnanakaw kaysa sa katapatan. Iniisip kong sulatan sila, sabi ko. Tinaasan ako ng kilay ni Daniel. Talaga po? Ano ang sasabihin niyo? Na hindi ko sila sinisisi na sana ay maayos sila. Huminto ako, hinahalo ang asukal sa aking kape. Ginawa ni Isabela ang kanyang mga pagpili, ngunit hindi nila deserve na pagbayaran ang mga iyon. Naupo kami sa komportableng katahimikan, nakatanaw sa lawa.
May isang pamilya ng mga pato na nanirahan malapit sa Pampang, at nakasanayan ko ng maghagis sa kanila ng mga mumo ng tinapay mula sa aking almusal. Mga simpleng kasiyahan na wala akong panahon noon kapag bawat sandali ay nauubos sa pag-survive. May sasabihin po ako sa inyo, sabi ni Daniel, nagbago ang kanyang tono sa maseryoso. Tumingin ako sa kanya na may pag-asa. May din-date po ako. Nakilala ko siya sa isang business conference. Ang pangalan niya ay Jennifer at hindi po siya katulad ni Isabella. Naramdaman ko ang kaba pagkatapos ay pinilit kong mag-relax. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa kanya. Isa po siyang forensic accountant. Tinutulungan niya ang mga kumpanya na mag-imbestiga ng mga financial irregularities. Alam niya ang ginawa ni Isabella, alam niya ang buong kwento, at hindi siya interesado sa pera ko. Malaki rin ang kinikita niya. Ngumiti ako. Isang forensic accountant. Tila angkop. Tumawa si Daniel. Akala ko po ma-appreciate niyo ang kabalintunaan. Napakatapat din niya, minsan ay brutal pa nga. Sinabi niya sa akin sa aming pangatlong date na sa tingin niya ay masyado akong mapagtiwala at kailangan kong maglagay ng boundaries. Matalinong babae. Kailan ko siya makikilala? Kung gusto niyo lang po. Hindi ako nagmamadali ngayon. Natututo akong magtiwala muli sa sarili kong paghusga. At bahagi nito ang hindi paghingi ng pag-apruba mula sa iba bago ko malaman kung ano ang nararamdaman ko. Inabot ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at pinisil ito. Proud ako sa iyo sa paglalaan mo ng oras, pero kapag handa ka na, gustong-gusto ko siyang makilala. Pagkaalis ni Daniel, naglakad-lakad ako sa paligid ng property. Ang mga hardin na itinanim ng pamilya ni Isabella ay yumayabong sa ilalim ng aking pangangalaga, ngunit nagdagdag ako ng sarili kong mga detalye, isang taniman ng gulay kung saan ako nagtatanim ng kamatis at herbs, isang reading nook sa ilalim ng lumang puno ng akasya, isang bird feeder na umaakit ng mga ibon. Ang bahay ay nagiging akin sa mga paraang walang kinalaman sa legal na pagmamay-ari. Puno ito ng aking mga pinili, aking mga alaala, aking mga tahimik na gawain sa araw-araw na walang sinuman ang makapagnanakaw o makakapalsipika. Nang hapong iyon, ginawa ko ang isang bagay na matagal ko nang pinaplano. Tinawagan ko ang aking dating supervisor sa kumpanya ng paglilinis, si Ma'am Susan. Si Teresita de la Cruz po ito. Gusto ko lang pong ipaalam na hindi na ako babalik sa trabaho. May sandaling katahimikan. Ayos ka lang ba, Teresita? Matagal ka na ring wala. Mas maayos po ang pakiramdam ko kaysa sa mga nakaraang taon, sabi ko, napangiti sa katotohanan nito. Magre-retiro na po ako. Kakaibang sabihin ang salitang iyon. Hindi ko kailanman naisip na makakapagretiro ako, inakala kong magtatrabaho ako hanggang sa bumigay ang aking katawan. Ngunit ang perang ninakaw ni Isabella at nabawi, kasama ang bahay at patuloy na suporta ni Daniel, ay nangangahulugang maaari na akong tumigil sa paglilinis ng sahig ng ibang tao at magsimulang mamuhay para sa sarili ko. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking porch na may isang baso ng alak, pinapanood ang paglubog ng araw na nagpinta sa lawa ng mga kulay ginto at rosas. Nag-vibrate ang aking telepono na may text mula kay Daniel. Tinanong ni Jennifer kung gusto niyo ng Italian food. Iniisip niyang magluto para sa inyo sa susunod na weekend. Nag-reply ako, sabihin mo sa kanya, gustong-gusto ko ang Italian food, pero hindi niya kailangang magpa-impress sa akin. Gusto ko na ang sinumang nagpapasaya sa anak ko. Habang lumalalim ang gabi sa lawa, inisip ko ang babaeng ako 1 taon na ang nakalipas. Pagod, naghihirap, mayabang, ngunit tahimik na desperado. Hindi niya kailanman paniniwalaan na posible ang kapayapaang ito, ang pakiramdam ng seguridad at kasiyahan. Ninakaw ni Isabella ang 2 taon ng aking buhay, ngunit sa isang kakaibang paraan, ang kanyang mga krimen ay nagbigay din sa akin ng isang bagay na marahil ay hindi ko kailanman magkakaroon. Pinilit nito si Daniel na tunay akong makita, na maunawaan na kailangan ko ng higit pa sa suportang pinansyal. Kailangan ko ang kanyang presensya, ang kanyang atensyon, ang kanyang tunay na pag-aalaga. Tinuruan din ako nito ng isang bagay tungkol sa aking sariling lakas. Nalagpasan ko ang pagnanakaw, ang investigasyon, ang paglilitis, ang komplikadong proseso ng pagbawi sa aking pagkakakilanlan at buhay. Nalaman kong mas matatag ako kaysa sa akala ko. Natutunan ko rin ang isang bagay tungkol sa pagpapatawad. Hindi pagpapatawad para kay Isabella,
na kailangang paghirapan iyon sa pamamagitan ng tunay na pagbabago na maaaring hindi ko na masaksihan, kundi pagpapatawad sa aking sarili sa pagiging mapagtiwala para maniwala sa kanyang mga kasinungalingan, at pagpapatawad para kay Daniel na minanipula rin ng husto tulad ko. Habang isinasara ko ang bahay at papunta na sa higaan, naramdaman ko ang malalim na kasiyahan na dulot ng isang araw na maayos na nabuhay sa isang buhay na nabawi. Ang bukas ay magdadala ng mga bagong maliliit na kasiyahan, mga bagong tahimik na kagalakan, mga bagong sandali ng kapayapaan na walang sinumang makapagnanakaw. Ang bahay sa lawa na nagsimula bilang crime scene ni Isabela ay naging aking santuwaryo. Ang perang ninakaw at nabawi ay naging aking seguridad. Ang anak na nalinlang at napabayaan ako ay naging aking tapat na kasama. Sinubukan ni Isabelang nakawin ang aking hinaharap. Ngunit sa huli naantala niya lamang ito. Ngayon, ito ay akin ng lubos at ganap para mabuhay ng eksakto sa paraang pinili ko. At pinili ko ang kapayapaan. Ngayon, curious ako sa iyo na nakinig sa aking kwento. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Naranasan mo na ba ang isang bagay na katulad nito? Magkomento ka sa ibaba. Samantala, iniiwan ko sa huling screen ang 2 pang kwento na paborito sa channel at tiyak na magugulat ka. Salamat sa panonood hanggang dito.